Guys, for today's video may bisita tayo dito sa bahay. So, nandito ngayon si Kuya Ronnie or kilalang Kishu sa badminton. Okay, so magbablog tayo ngayon, bigla ang vlog ito. So, hindi kami nakaayos at si Kuya Ronnie is nandito kasi nga bagyo sa labas kahapon. So, almost lahat ng mga tao or companies are work from home. So, isa siya na nag-work dito sa bahay. Diba? Manalo! So, tatanungin natin ngayon si Kuya Ronnie kung ano Dots naman. or juice? Oh! Yun pala yun. Dots or juice na lang gusto. Wait lang. So, ayusin muna natin sa setup muna natin camera natin. So, syempre, katulad ng iba. Hindi walang filter. Dapat ano to, dire-diretso. So, syempre, katulad ng iba, tatanungin din natin si Kuya Ronnie kung paano nga ba siya dito nakapunta sa United Arab Emirates. At syempre, pati yung buhay niya na dito sa UAE, kung ano ba yung mga pinagdaanan niya, yung mahirap at masarap. Yes! At kung paano din ba niya nakuha yung pangalan na Kishu, kasi Ronnie siya, pero naging Kishu, Tanaka! Okay, so Kuya Ronnie, kamusta ka ba dito sa UAE muna? Okay naman na ngayon. Set, kahit pa paano. So okay ka na ngayon, so it means dati hindi ka okay. Hindi okay. Bakit Hindi ah? masyadong okay. Ngayon, financially, masasabi kong okay. Pero, Mashallah, mayaman na Ay, ito! gabi. So by the way, ilang years ka na ba dito sa UAE? 16 years. Oh my God, 16 Yeah. years! Napaka, Oo. ang tagal-tagal na rin. So hulaan nyo na lang kung ilang taon na siya kung 16 years na siya. 16 years! Right Oh, after, graduate ng college, then, yan. paano ka ba napunta muna sa United Arab Emirates? Meron akong Ay, ano? Oh, sige. Gusto ko yan. Meron akong Hindi, yung family friend namin na nagpunta dito. And then, tinanong ako kung gusto ko raw ba mag-abroad. Sabi ko, oo. So, humingi ako ng sign sa nung nasa Pilipinas ako. Humingi ako ng sign kung makakapasa ako sa DET exam. So education graduate ka. Education. Kapag nakapasa ako sa DET exam, hindi ako mag-abroad. Then kapag nakapasa, kapag Hindi ka nakapasa, mag-abroad mag-abroad ako. Pero So, nasa abroad siya. Ibig sabihin, hindi Hindi siya ako pumasa. Nung papunta ka dito before, 16 years back, may mga questions din sa immigration. meron naman. Actually, Piniga ka din ba? Parang And- ganun. yung mga normal question, hindi katulad ngayon, na sobrang higpit. Dati hindi masyado. Parang chinecheck lang kung yung pulso mo o yung mukha mo kung kinakabahan ka ba o hindi. Usually, ganun kapag, di ba kapag yung mukha mo parang feeling mo Kabado. nervous o May feeling mo may kinakabahan ka. gagawin na masama Oo. papunta doon. Oo. So, Gulo ng buhok. hindi, okay lang yun. So, ito kasi sobrang biglaan ito ang kwentuhan namin. So, ganun. Pero may mga questions sa'yo. Natatandaan mo po yung mga questions sa'yo that time. Oo, yung let's say, meron ka bang family na pupuntahan mo mga ganun. So, meron ba? Wala. Okay. Sabi ko, friend lang, pupunta na ako doon as tourist. So, mayroon akong parang 1 month lang. Kasi 2008 ako pumunta dito. So, nung 2008, hindi pa, ang lang noon, tourist, ayun, yung tourist visa tourist lang. visa And then, lang. hindi masyadong komplikado. So, ano pa? I would say Bukod doon. komplikado din. Anyway, yun lang, tinanong lang naman kung kung saan ako titira, ilang buwan, o ilang araw. And then, kung mayroon akong dalang documents, mga ganon. So, wala naman akong dalang documents, kundi passport lang, and then, konting gamit, para hindi, parang hindi magkaroon ng... Para hindi ma-question ma-question, yes, kung sir. bakit madaming gamit na dadalhin. So, ganun sa madalang pas nakapunta ka na dito. And then, ano yung naging unang work mo dito sa United Arab Emirates? Yung una, parang naka-culture shock, di ba? Bakit? Kasi siyempre, makikita mo yung mga local na naka-alugong, black. So, parang almost 1 month, akong walang labas-labas, kundi doon ako sa Bakit bahay. hindi ka lumalabas? Natatakot kasi ako doon sa mga tao. Oo. Kasi Tsaka siyempre, naninibago diba, ka talaga. yung before, nung napunta na ako dito, parang, ibig sabihin nila, parang pagtitripan ka, mga Ay, gano'n kasi ganyan. maputi ka, Oo. wala kang sa babasasin ka, gano'n. Dadaling ka sa desierto. Ay! And then, So yun, and then nung sabi ko,
mapapaso na yung ano ko, Visa yung mo. visa ko. Kailangan ko na makahanap ng trabaho, yung mga ganyan. Pero nabastos ka ba? Di ba sabi nila, ano, nangyari ba na nabastos ka Nabastos dito? ako nung pumupunta na ako ng yung sa iba't ibang bansa. Pero yung dito, hindi ako nabastos. Dito sa UAE. Nag-enjoy ako. So, ay, so sana all, sa gusto ko lang binabastos, alam niya na. So, nag-enjoy pala. So, paano, iba Hindi yun. ako nabastos pero na-enjoy. Okay, so ganito, sabi mo kanina, nung papunta ka pa lang dito, 1 month ang visa mo. Oo. Pagkapos 1 month ka hindi lumabas. So, Hindi, katulad, almost 1 month. almost 1 month pa expire. So, na-expire yung visa mo. Katulad din ba nun ngayon, compare natin na, kasi ngayon, A to A, mag-airport to airport. Paano ang extension or exit nun? Ayun. So papasok na yung visa ko and then nirefer ako ng yung family friend ko sa company niya. So doon ako napasok. Nagkaroon ako ng interview and then bago mapaso na na kagad ako. So Okay. para mag-change visa, Nag-exit. employment visa, kailangan mag-exit. So ang exit pa noon, it's either Kish or Oman. Saan ka napunta? So, Kish tayo. Ay, so nakish ka. Ilang months ka naghintay or days Days or ano? lang. So, that time kasi, syempre, kung meron ka ng unexpected na employer na employment visa, parang 12 or 18 days tinagal ko dun sa Kish. Matagal-tagal Oo. din ha. Mhm. Sabagay kasi employment visa na rin Employment yung ano visa mo, na kaya rin. okay. At Tsaka- anong work yun? Anong work ang una mo? Nasa sales ako sa Giuseppe Zanotti Design. Mashallah, social na pala agad yung ano mo, work na napasukan mo. Sakto lang. Ta- That time kasi parang lang ako hindi ako nagpo-focus sa magandang trabaho kagad. Parang inaantay ko lang yung experience. Pero- inaano ko yung experience. Maganda ang sweldo ni si Zeti Panotti. Okay lang. Panotti. Sakto lang. Ano? Kasi that time, yung mga tips, okay. Then- May tips? Oo, may mga tips. Kasi nga social din yung Oo, mga and ano. then, hindi pa masyadong, yung mga tao noon, mahigpit sa pera. All out, kung All out, bibili talaga. Doon mo ba nakuha yung name mo? Doon sa Zeti Oo. Panotti? Paano mo nakuha ang name na Kisho? Yeah, Kasi yun syempre, tayo. Ronnie tayo. Mag-aas naging Kisho ang tawag sa'yo. Kilala ka talagang Kisho. Okay. Kasi merong time na nagkaroon ako ng maraming customer. Ay, ano And then, yan? isa sa Ay, mga agaw. nagbigay ng alimento. So, isa sa mga customer ko yung princess ng Japan daw. Wow! So, Sumaharap may mga ka. bodyguard siya, tsaka yan. Okay. May mga, tama, dalawang bodyguard. So, ayun, inassist ko siya na gusto niya yung service ko. And then, alam mo naman tayong mga Filipino, as much as possible, talagang kailangan approachable tayo sa mga, lalo na sa larangan ng sales, di ba? Oo. So, ayun, nagustuhan niya yung service ko, kumuha siya ng maraming sapatos. Worth magana nabili niya lahat? Parang more than 100,000 Dirhams. Okay. Tapos, syempre, mamahalin yung items So, ganun yung Ngayon, nung kinuha niya, nung okay na, kinuha niya yung name ko, full name ko, tapos kinonvert niya. So, feeling ko parang token of appreciation. Di ba? So, kinuha niya yung name ko, kinonvert niya into Japanese name, tapos binigyan ako ng $500 dollars. Wow! Yes. Magkano yun sa peso, di ba? Laki. So yung Ronnie, yung 500 times 50 mo ngayon, di ba? Ang dami na. So, yung Ronnie is naging Kishu. Kishu. Then yung Last concern name mo. ko, Naging Kishu Tanaka na siya. so- right after then, nabuo yung Facebook. That time kasi parang Friendster. Friendster. Di ba? Ngayon, Yun ang yung name mo. Doon na yung parang nilagay ko na screen name ko. So lagi sila, yun na yung tawag sa'yo, Kishu Kishu. na. Parang kasi ng yung talagang Pangalan na bagitin Ronnie. yung buong pangalan ko in public. Gusto ko lang parang Hindi ko nila kilala, Hindi medyo masyado, ka, kung bakit? Parang may lagi may kwento, bakit Kishu? Ay! yun nga, Ay, yun na ganun. yung disadvantage. Laging tatanungin. Tatanungin, bakit Kishu? Ayun ba yung tunay yung pangalan mo? So, ganun. May screen name pala. So, nakakatuwa din pala, Kuya Ronnie, kasi bago ka pa lang dito, 2008, pagkas November nagka-work ka agad, tapos ganyan agad nagkaroon ka. So, from 2008 pala natin
dating mo dito, puro kisyo na ang tawag sa'yo hanggang ngayon, ganun. Pagkapos, ang ganda kasi nakakita ka agad, nabigyan ka agad ng tips, so nakaka-motivate yun, di ba? Oo. Wow! Then, ano lang naman talaga, kailangan natin maging approachable whether it's either kabayan man yan o ibang lahi. Kailangan talaga, approachable ka. Tsaka palangiti, where you smile. Wow! So actually nakita ko naman napaka-positive mo. So from, syempre pag napag-usapan natin work mo, I love life naman. Ay! Nilove na ng 2008, di ba sabi mo nga, nag-enjoy ka. Ay! Ano yung pag-enjoy mo na uwi ba to sa pag-iibigan? Ay! Ano. Para sa halos lahat, yung mga seryoso siguro nasa Pilipinas. Dito lang sila, Dito laro-laro walang lang. seryoso. Ay! So, feeling ko lahat naman, People come and go? yes. Oh my Parang God. lang, nasa buffet ka. Ay! So lahat tinikman. Bibihira lang yung bibihira mo lang matatagpuan yung tao na para sa'yo dito. Hindi, pero ganun nga, no? Parang kahit may asawa sa Pilipinas, pumunta dito, actually, magkakajowa, parang nagiging normal. Pagkatapos, ikaw na single ka dito, magkakajowa, pas pag nauwi ng Pinas, wala na. Parang ganun, no? Oo, ganun. So, ganun yung nangyari. So, Sabi nga nila, di ba, kapag may pamilya sa Pinas, pagdating mo dito sa ibang bansa, parang single life. oo. Hindi, pero parang ganun naman. Lahat alam naman yan. Pero sometimes yung iba, pinagtatakpan. Siyempre kasi nga, they also have needs. Kasi Yes, needs and physical, sex, emotional. no? Needs, ay! Needs siya, no? Oo, needs siya. Hindi siya wants. Hindi siya Pwede wants. maging wants, pero needs siya ganun. Ay! Okay. So dahil dyan, sa paglalaro mo, pagtitikim, ay! Nasaktan ka na rin ba? O naman, many times. Oh my God! Tapos, paano mo, anong sakit mo na yung naramdaman mo? Hindi ko, ano ba? Unexplained. Unexpected may mga questions. Oo, ano ba yun? Paano ka Ano nasaktan? ba? Pag nag-invest kasi ng emotions, Ah. time, Ah. di ba? Ah. Di ba? Oo, totoo naman. And then, regardless kung short time or Long longest time, as long as yung emotions mo nandun. ay totoo, Oo. alam mo yung ganun. Masasaktan ka ng... Ano madalas ang reason na nasaktan ka? Ito ba yung Hindi dahil... mo ron, naghahanap ng iba. Oh! Di ba? Ano? Okay, Di ba okay. ganun? Usually, pag natikma ka na, Oh my God! Okay, and then... Hindi, Pagdating ka na. regardless Hindi, okay ano, lang ako. May iba naman ganyan. lahat naman, halos lahat ganun eh. Regardless kung lalaki man lalaki. Okay. Okay, stop. Kakat muna natin kasi dito si Kuya. Magdidil siguro. Sige. Okay. So, regardless do, nasaktan ka na. So, ano tingin mo yung kulang sa'yo or mali sa'yo, bakit iniiwan ka? Mali sa akin. Siguro overthinker o ano. Ako kasi personally parang feeling ko, Ano? masyadong Emotional. Oo. Okay. Bakit paano ba emotional na parang lumabas lang siya pagkatapos nasaan ka? Ganun ka ba? Hindi, Ganun hindi ka ba? naman, Panakal parang ka ba? lagi. Hindi, And so, sa paghihiwalay nyo, sino ang nakapaghiwalay? Ikaw o siya? Siyempre- Parang dumating lang sa point na hindi na nag-usap. Ay, ganun? Oo. Tapos, Magkasama, nakapag-live-in ka na ba dito? hindi pa. So, ganun. So, Hindi pa. ganun pagkatapos hindi lang kayo nag-usap. Oo, Tapos, hindi na nag-usap ng 1 month hanggang sa... Siyempre, pag walang closure, mas lalong Mahirap yun, oo. mas masakit. pero bakit ganun? Bakit hindi kayo nag-usap? Grabe naman yung pride nyo, yung ego nyo na hindi kayo mag-usap na bakit hindi nyo pinag-usapan kung ano yung problema. Pagkapos, boom, inayos. Masarap pang pakikipagtalik pagkatapos. Okay, and then... Sa mga naging relasyon ko, I mean, kung mahaba man yan o maiksi. So, yun, usually yung problema sa akin yung seloso, over... Ay, seloso ka pala? Oo, Oh my seloso God, ako eh. oh. Gusto ko kasi ako lang. Ay! Kaya hanggang ngayon, single ako. Ay! Until... Okay. So, ayan, si Kuya Hanggang Ronnie. sa makita ko na yung tama para sa akin. Ay, kailan ba natin malalaman na tama na ang tao para sa atin? Parang hirap sagutin yan. Parang for me. Oo, mahirap sagutin. Pero, ang tanong ba yung naghahanap ba ako? Ay, iba din! Kasi for me, love
is parang trial and error siya. You have to try if it's gonna work. So okay, Pero good. kasi di ba kapag try ka ng try, parang pagkakabala kang pok. Ay, depend. Parang deep ka lang ng deep. Oh my God. So, Yeah. na-chismis ka na ba? Ay! Ano mga kadalasan chismis sa kagwapo-gwapo? Ayun, palandi mo eh. Ay! Seryoso, may nag-ano sa'yo na malandi ka? So guys, nagkakamali kayo. I-clear natin. Minsan kailangan din maglandi para makakita ng... Siyempre kailangan mo pero kung... Ay, ikaw ba yung taong pag gusto mo, sasabihin mo na gusto mo siya? Oh, actually, vocal akong tao. Kasi may ibang tao na parang hindi nila sasabihin na gusto, pero gusto pala niya hanggang naunahan na siya ng iba. Parang ganun, di ba? So ikaw... Vocal ako eh. Sorry okay lang yan. At least Ako, tayo sa vlog. ako, vocal ako eh kapag kung gusto ko yung tao, sasabihin ko. Kung indirect or direct, di ba? Pero actually, malalaman mo naman kapag kahit indirect yan, malalaman mo yung binibigyan mo yung attention mo, yung special, gesture, ganun. So, ano ba yung love language ng isang kishi? Yeah! Ay! Ano ba yung love language? Yung pagbigay ka ba? Ayun. Kalingi? Ano ba yung mga love language? Yung act of service. Service. Siguro, siguro act of service. Tsaka, yung affirmation. Yung attention. Attention din. Yung, basta yun sa time, lagi mo gustong kasama. Yun, yung parating, yun yung binibigay ko, yung time. As Kasi, much as possible talaga time. so, pag nagjowa ka, ikaw lang ba? Kayo lang ba dalawa? Hindi, parang nababaliwala yung mga tropa, parang hindi ganon. naman. Kasi gusto mo siya lang lagi kasama or sinasama mo rin siya Ayoko sa naman din ng ganon. Parang nakakasakal din yun. It's just like, parang kailangan balance lang. Di ba? Ipiliin mo yung taong sasamahan mo. Ay, Siyempre kapag totoo jowa naman. mo siya tapos may meet ka sa ex mo or di ba, pangit din naman yun. Totoo. So nakikipag-meet ka pa ba sa ex mo kahit na ba? Despite na nag-break na kayo. Sa Pilipinas kasi siya so wala. di- Dito naman, yung mga ka-fling, oo naman, nakikipag-meet. Yung Pero hindi na katulad ng dati. Dati, hindi na kayo nagtatalo. Ngayon kasi parang wala na akong parang okay na ako. Ay, okay. So, sabi mo, ilang years na ulit dito sa UAE? 16. Sa 16 years, ilang years bago ka umuwi ng Pilipinas pagdating mo dito noong 2008? Wow. 5 years after 2008 then 5 years bago umuwi ng Pilipinas. Bakit 2000 ganun katagal? 12 or mga ganun. Bakit katagal? Kasi nag-ipon ako ng pera eh. Tsaka parang inisip ko kasi dati, practical yung inisip. Kailangan ko kasi matapos yung bahay ng pinapagawa ko sa parents. Mashallah. So from the time na dumating ka dito, yun yung naging project mo from 2018? Yun yung and then... From 2008, sorry. From 2008, 5 years in the making yung bahay. Nagawa na yun? Okay. Then, after that, yung sa bahay yung para sa mga kapatid ko naman. Wow! So, Parang yun yung pinagawa mo rin pinaka-invest ko sa sarili mo. ko, yung Pero fulfillment. pinagawa mo rin yung mga kapatid mo. Hindi, lang. Lupa lang. Pero sa'yo, Dala sila na yung... sa'yo nakapangalan lupa? Hindi, sa kanila lang. Yung para sa'yo, ano yun na fundar mo Yung para ginagawa sa'yo? ko ngayon. Ay, sana all. So nakakatawa si Kuya Ronnie kasi ngayon, sabi nga niya kanina sa vlog natin, una-una pa lang is financially stable na siya. Can you consider yourself as financially stable and successful na dito sa UAE? Hindi pa rin. Kasi syempre yung sinasahod mo, lang yun, para sa sarili mo, tsaka konti lang yung sa I mean, sa mga family mo sa Pilipinas. Yung kung masasabi kong financial stable kapag siguro yung marami ka ng ipon. Pero yung ngayon yung sinasabi ko lang na yung sa monthly na na nakaka-survive. I mean, grabe naman nakaka-survive. Napakalam nyo ako sa siya nag-work ka. Okay, yung parang meron akong budget na medyo extra pa. Yes. Pero yung financial stable na masasabi ko hindi parang kapag sinabi kasing financial stable, di ba parang hindi mo naiisipin yung para bukas, kunya mayroon pa na nakalaan. So yung pwede yung ko may freedom na sa So pero mas better ka Mas ngayon better kaysa than noon. yesterday. Ay, may yesterday. Okay. So ngayon present, may nagpapatibok pa ng puso mo. Ay! wala. Pero mayroon akong kausap.
Pero try, Ayun. nandun sa stage ng getting to know each Getting to other. Pero sana mag-workout. So, Kasi syempre di na tayo. Sa ngayon kasi, hindi na ako nag-after kung... Katuya! Wala yan. Okay lang. Hindi ako nag-after sa sa itsura. siguro sa itsura ng konti. Pero Konti. Ako niya, basta saan, ano ba muna, let's talk about yung, cut mo yun. walang cut to. Wala na yun. Let's talk about muna dun sa mga gusto mo. Ano ba mga traits na gusto mo sa isang tao? Sense of humor. Okay. Tsaka madaling makisama. Okay, ano pa? Ganun na lang siguro. Tsaka mabait. Clingy din, katulad ko. Ay! Grabe naman. So, yung pala yung gusto. So, guys, sa lahat ng mga gusto mag-apply, mag-send lang kayo ng CV. So, si Kuya Ronnie, mabenta to lalo sa banda. Madaming nagkakagusto sa kanya kasi nga, chinito, Ay, sus ko. pagkatapos maputi, pagkatapos ang ganda-ganda ng katawan. Wow! Ay, parang di yung totoo. So, ganun si Kuya Ronnie, kaya nakakatuwa. So, ngayon, Ano ba, sports? Ayun, sports natin ngayon, badminton, baka kasi sumali, badminton. ayan, naglalaro si Kuya Ronnie ng badminton. Kung gusto niyo siya makabanding kilalanin, mag-badminton kayo! Mag-badminton tayo. Mag-badminton kayo. So, malay mo, maglaro kayo. Ay! Sa iba pala ang iniisip na paglalaro. So, yun lang guys. So, tatapusin namin itong vlog namin na masaya kasi nakakatuwa at nalaman natin yung buhay ni Kuya Ronnie dito. Kung may mga katanungan pa kayo about kay Kuya Ronnie, so comment down below. Comment down below. Tatanungin natin siya kung ano ba. Pero wait lang, hindi ko pala natanong sa iyo yung kung ano yung mga pinaka masalimuot na nangyari sa'yo dito sa United Arab Emirates. Yung nabastos, ayan. Sige, yung nabastas. Okay. Ano nangyari na One nabastas? time sa previous company ko, pumunta ako sa Saudi. And then, parang nag-aayos ako doon ng items sa new open na boutique. And then, nung umakit ako sa stool, biglang may pumasok na local. Tapos sinampas, ginanon yung wet box. Yung puwit mo, okay. Hinawakan talaga? Sakit. Talaga? As in madiin? Oo, madiin. Gigil na gigil. Gigil na gigil eh. So yun, nung nasipa ko siya. Hanggang sa akala ko magkakaroon ako ng problema doon. Siyempre, expat tayo and then kapag local, di ba parang mas pinapaboran yung local doon. Buti nilang kahit pa paano may CCTV. And then, siyempre ako di ako marunong mag-Arabic eh. So English lang. Ganun ako. Hanggang sa buti nila pumunta yung manager, Pinagtanggol ka. Pero, aside from dyan sa pagbabasa sa'yo, naghihirap ka ba dito sa UAE o hindi? Never mo na-try? O never mong Kasi iba, mga typical OFW, syempre nawalan, ganito. Di ako masyadong naghirap. Kasi, alam ko kung saan ako... Sabi nga nila, di ba, kapag maiksi ang kumot, kailangan mamuluktot. Diba? Matutong mamuluktot. So yun ang ginawa ko. Kahit yung first salary ko, 1,800. Ay, talaga? 1,800, oo. Free accommodation, free transportation. Hindi, Ay, free, transportation. Then that time, ang trabaho ko sa Mall of the Emirates, tapos, ang bahay ko dati sa Sharjah. Ang layo. And good thing, meron silang transportation. Provided naman ng company. Ang ko lang doon, split. So, papasok ka ng 10 hanggang 2. Paso uwi ka? Then, uwi ako ng 2 hanggang 6. Then, 7 to... That time wala pang metro. Wala pa. So, ano ba? Wala pa. Oo. So, Transportation, lang. Bus lang. Pero company provided naman. So, ano ang natutunan mo sa life for... kapag walang-wala ka, matuto kang mamuloktot. Yun talaga yung pinaka kasi di ba? Magtiis talaga. Magtiis, tsaka budget talaga akong budget. Kung dati kasi hindi na ako masyadong hindi ako parating oo ng oo, mahilig akong mag-hindi. Kasi hindi yung ka katulad na manghiram, may manghiram na kaibigan, di may iwasan yun eh. Siyempre,
ano mo muna yung sarili mo. Unahin mo na. Unahin mo muna yung sarili mo at pamilya mo bago yung ibang tao. Totoo naman, dapat naman talaga. Yun ang ginawa ko kasi yung nakaano ko, yun na yung mindset ko that time. Unahin ko muna yung sarili ko, then family, and then the rest. Ganon. Kung babalikan mo yung sarili mo noong 2018 and ngayon, ano yung gusto mo sabihin sa sarili mo? I'm so proud of you. Wow! Hindi kasi naman, kahit mula nung pagkabata ako, kahit parang naging madiskarte. Oo, totoo. Nakwento mo nga nung araw, di ba? Parang Diba? grabe. From nagtitinda ng isda, gulay sa bagoong, palengke. plastic sa palengke, and then... Ayun na siya ngayon. Napakadami na po niyang gold. At napakadami. Yun nakakatawa kay Kuya Ron, napaka-humble pa rin niya at hindi mo makikita talaga na nagyayabang Oo, siya. talaga? Ay! At so, perfect na po. Small, sorry. I mean, gwapo, mayaman, Uy, mabuti. mayaman, hindi tayo sa mayaman. So, kaya... Nakakain lang tayo ng 3 beses ang araw, plus snacks. Sige. Mashallah, kaya bagay sa kanya ang kanta. Kung may kanta ka para sa sayo, ano yun? Ako alam ko. Habang may buhay. Hindi, kasi kung kay perfect kayo eh. Alala. Parang bagay sa'yo kanta na sa'yo na ang lahat. Yeah! Daniel Padilla. Daniel Padilla pala. So, yun lang guys. At itong vlog natin is sobrang lang. Kwentuhan lang with Kuya Ronnie. Hindi siya ready. Kaya tinanibok niya. Nagtatrabaho siya. Work from home kasi nga kahapon is maulan. And ngayon, ano lang kami. Chill. Nandun siya sa bahay pero nawala ng kuryente sa kanila kaya nandun siya sa bahay. So, lahat ng mga kasama ko i-vlog natin ngayon kung ano mga experience nila sa UAE at ang life nila. Okay, so thank you so much guys. Bye! Thank you so much Kuya Ronnie for pagbibigay ng time. Ay, wow! na makasama ka sa ating talk to. Ay, may ganun. Joke lang, Kuya. Well, bye! Cut mo yun, ha? Oo, walang cut ka. Bye! Minsan lang to. Okay, bye!